Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito: Niloob ng Panginoon, ng Diyos ng kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawag ang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni na Juda at Benjamin, ang mga saserdote at mga Levita, at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Bagong linggo, Lunes na naman, tamang-tama, simulan natin ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ako, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Isa po sa biruan natin, lalo na po kapag meron po tayong gathering, pag meron tayong pagtitipon ng mga magkakaibigan, ay kapag po nagkakalabasan po na tinatawag nating hidden talent. No? Mayroon palang talento sa pag-awit, talento sa pagsayaw, talento sa iba't ibang mga kakayahan sa buhay. At ano po ang tanong natin o minsan birong sundot po natin? Kapatid, may hidden talent ka pala. Pero madalas, lalo po sa aming mga makukulit, no, may kadugtong po ito.
may hidden talent ka pala, itago mo na lang. Siguro tatawa tayo doon, no? Pero minsan po siguro kaya nga nagiging hidden ang talent. Kasi para nagiging ang dating pagmamayabang, pag-showcase, pag-showboat. Pero mga kapatid, hindi po pag-showcase at pag-showboat ang pagpapakita ng talentong binigay sa atin ng Diyos. Kung tutusin nga, ang pagpapakita ng talento, ang pagpapakita ng regalo ng Diyos ay ang pinakamagandang paraan upang bigyan siya ng papuri at pasasalamat. Ang gospel reading po natin ngayon galing kay St. Luke ay sinasabi pong Parable of the Lamp on a Light Stand. At sa pagninilay natin ngayon, 3 letter S po ang matututunan natin. Unang letter S is source. Mga kapatid, saan nga po ba nanggagaling ang liwanag ng lampara? Aba, syempre, merong langis yan na pinanggagalingan. At mga kapatid, katulad din po nito, saan ba nanggagaling ang ating mga talento, ang ating galing, ang ating gilas? Oo, pwede natin sabihin, pinagsikapan ko yan, no? Nag-aral ako, nagsumikap ako. Pero tandaan, ang Diyos ang pinagmulan ng lahat, lalong-lalo na ng ating liwanag. At mga kapatid, tandaan din natin ang katotohanan ito. Tayo po ay tagapag-aninag lamang ng liwanag ng Diyos. Naalala ko po dito, isa sa mga natutunan namin sa theology. Sa klase po ni Bishop Ted Bacani, shoutout sa iyo, alam kong nanonood kami sa na SND. Yung sinasabing theology of the moon. Para daw po tayong buwan. At ang buwan, tandaan natin, ay wala siyang sariling liwanag. Hindi naman po siya katulad ng araw o ng mga bituin. Pero saan nanggagaling yung liwanag ng buwan na nakikita natin sa gabi? Mga kapatid, ito po yung nanggagaling sa araw. Tumatalbog lang po yung liwanag ng araw sa buwan patungo sa atin. At ito ay paalala po sa atin. Tayo ay tagapag-aninag ng liwanag ni Kristo. Si Kristo ang liwanag, tayo'y tagapag-aninag. Pangalawang letter S is show up. Sa ating gospel reading ngayon, sinasabi, no, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakloban ng banga o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, anong ginagawa? Nilalagay ito sa tamang patungan. At mga kapatid, anong hamon sa atin? Ang liwanag ni Kristo ay dapat po nating ipagmalaki. Be proud, but not boastful. Pagkaiba po kasi yun eh. Yung proud, pinapakita natin ang ating galing, ang liwanag na galing sa Diyos, pero hindi pinagmamayabang. Ang pagmamayabang po kasi, para sinasabi natin, kaya ako magaling dahil lang sa aking sariling kakayahan. Pero ang pagiging proud, tinuturo natin kanino ba nanggaling ang lahat. Show up, mga kapatid. Live in the light. Huwag tayong mamuhay sa dilim. Di ba tanong to? Lights on or lights off? Piliin natin palagi ang buhay na lights on. Ang buhay sa liwanag. Huwag tayong mamuhay sa dilim. Mamuhay tayo sa liwanag ni Kristo, sapagkat ang Kristiyano nagliliwanag sa dilim ng mundo. Pangatlo at panguling letter S is stand out. Ang challenge sa atin, let Christ shine in our lives. Hayaan natin na si Kristo ang magliwanag sa ating buhay. Let our light lead others to Christ. Ang liwanag natin dapat maging gabay ng ating kapwa patungo kay Jesus. At higit sa lahat, don't just let your light shine, but let it shine bright. Kailangan ibigay natin ang the best natin sapagkat ito ay hindi pagmamayabang ng ating sariling kakayanan. Ito ay pagpapakita na ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa kakayahan ay kaya nating gawing liwanag para matanglawan ang ating kapwa na namumuhay sa kadiliman. Kaya para magliwanag tayo, halina, magdasal tayo. Let me pray for you and pray over you.
Panginoong Kristo, nagpapasalamat kami sa liwanag ng iyong pagmamahal. Ang liwanag na ito, hindi dapat namin kinakahiya. Ito ay dapat namin pinapakita. Hindi sa pagmamayabang, kundi dahil ito ay paraan upang ikaw ay aming papurihan, ikaw ay aming pasalamatan. Bless mo kaming lahat, Lord. Lahat kami may liwanag na taglay. Ngunit ang liwanag na ito ay hindi lang po basta sagana ng aming sarili. Ito ay galing sa iyo. Ito ay aming pakita at magsumikap kaming magliwanag sa araw-araw upang kami ay hindi mabuhay sa kadiliman, kundi mabuhay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Hindi namin ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyo pong paikisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out po sa ating mga guro. Lala na po, nag-back to school na po tayo, Kayo po ang mga naging liwanag namin nung kami po ay naging estudyante. At shout out sa mga matagal ng guro, Mga taon, dekada na nagiging guro, nagiging liwanag. Salamat po sa inyo pong halimbawa ng pagliliwanag, lalo na sa ating kabataan, na sabi ni Pope Francis is not just the future, but the now of the church. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.